Hey guys, so welcome dito sa lesson 2 ng ating Forex journey. So, ang ngayon ang gagawin natin is tuturuan ko kayo para maging familiar kayo sa MT5. Tuturo ko sa inyo yung iba't ibang features na meron dito, no? Wala muna tayong logic, no? Para mas maging familiar lang tayo sa kung ano ang meron ng MT5. Alright? Now, simulan na natin sa pagsuscroll, okay? Paano mag-scroll or paano mag-zoom in and zoom out dito sa chart natin, no? Okay? So, ang first yung gagawin, kung meron kayong scroll sa inyong mouse, ito yun, no? Kung meron kayong scroll dito, ang kailangan nyo gawin is hold nyo yung inyong control button sa inyong keyboard, no? Hold nyo yan, tapos zoom in and zoom out. Okay, ayan, zoom in, zoom out. Now, paano naman kung wala kayong ganito, no? Wala kayong scroll button, ano yung gagawin nyo? Dito naman kayo sa baba, guys. So, i-move nyo ito pa ganon, okay? Or move nyo pa ganon, no? Tapos meron din kasi ditong mga nakalock na icon, no? Paglaruan nyo lang yan kung saan dyan yung gusto nyo, okay? For example, disable natin yan. Ayan. So, pwede nyo ma-drag yung chart papunta doon sa gilid. Ayan. Without holding your keyboards, ha? Okay? Mouse lang yan lahat. Ayan. Pwede nyo naman i-move doon. Okay, ganyan. Alright? Okay, so ganun function itong scroll ng ating MT5. Now, kung gusto yung dumiretso kayo dun sa pinaka-end, ito yung gagamitin nyo, shift end. Ayan, okay? So, may triangle yan dito sa taas, ang tawag niyan chart shift, no? Pwede nyo siyang i-move yung margin nyo papunta dyan, or pwede nyo i-move yung margin nyo papunta dyan. Nakadepende na sa inyo kung anong trip nyo sa chart nyo. Alright, so we are now done with that. Next is, paano naman tayo mag-drawing? For example, gusto nating mag-draw ng rectangle, gusto natin maglagay ng arrows, no? Nandito yan lahat. Kung napapansin nyo, ito lang yung quick buttons na nandito sa taas, okay? Now, para ma-modify yan, guys, ang kailangan nyong gawin is right-click, okay? And then, check nyo yung customize. Then, pwede na kayong magdagdag dito ng iba't ibang drawing tools, okay? So, let's say, ito, hindi masyado natin kailangan yan. I-remove natin. Okay? Ano pa yung hindi natin kailangan masyado dito? Yung text, hindi masyado ako naglalagay niyan. Arrows, hindi masyado. So, ang idadagdag natin is, gusto kong mahanap yung rectangle box. Okay, ito. Wala kasi siya sa function. Ano pa? Gusto ko din yung arrow. Ito, arrow. Okay, insert natin. Ayan, kung napapansin nyo, nabago siya, no? Nalagay na dito yung rectangle, nalagay na dito yung arrow, and ayan, no? So, eto na yung mga gusto kong gamitin. It's up to you na, guys, kung ano pa yung mga idadagdag or ibabawas nyo dyan, okay? But para sa akin, yan na yun. Alright, so close na natin. Okay? So, ngayon, paano naman natin i-customize yung mga arrows and rectangles na yan? Okay, subukan natin sa rectangle, ha? Click natin yan. For example, mag-drag tayo dito. Kung napapansin nyo, bare lang siya, no? Okay? Outline lang na color red. Pwede yung baguhin yan. Right-click nyo lang. Okay? Tapos, properties of the rectangle. Okay? Kung gusto nyo yung naka-fill in, punta kayo sa parameters and i-fill nyo. Ayan. Ano yung color na gusto nyo i-fill? Okay? Sa akin kasi gusto ko yung light colors lang. Let's say, ganito lang. Okay? Gold lang siya. Alright, so pag-click natin ng okay niyan, ayan, naka-fill in na siya. Okay? Masyado pang strong yung gold. Bawasan natin ng konti yung kulay niya. Okay? So, bawasan natin ng medyo light lang yung kulay. Mga ganito siguro. Okay? Ayan, para hindi masyadong masakit sa mata. Okay? So, ngayon, na-change na natin yung color ng ating rectangle. Para naman ma-move nyo yung inyong rectangle, may dot dyan sa gitna, no? Ayan, yung dot. Okay? Yan yung i-click nyo para ma-move nyo yung inyong mga drawings. Okay? Kailangan nyo lang talasan yung mga mata nyo kasi sa MT5, sobrang liit na mga functions na yan. Kung gusto nyo namang i-resize, yung edge naman yung piliin nyo. Ayan. Okay? Ayan. Alright. Now, punta tayo sa arrows. Let's say, gusto nating maglagay ng arrow. Eto, no? Ang paboritong ginagawa ko dito is, i-draw ko na muna. Ayan, ang payat ng arrow natin, ang liit. Next, right-click, okay? Properties of the arrows. Tapos, palalakihan ko. Ang pinipili ko is ito, okay? Tapos, ayan. So, ayan. Mas madali na siyang makita, no? Ano pa ba? Basta, no? Pwede nyong baguhin lahat ng mga nakalagay dito. For example, yung horizontal line nyo yung gusto nyong i-change. Right-click nyo ulit.
properties. Kung gusto yung pakapalan, yan yung pipiliin nyo. Okay? Kung gusto yung mas makapal, dun kayo sa pinakamakapal. Sa akin, sapat na sa akin itong second option dito. Okay? Click OK, and there you have it. No? Ayan. Okay? So, paano naman i-delete yung mga arrows na yan? And paano naman i-delete yung mga drawings na yan? Kapag nakikita nyo na may dot sila, ayan, may dot, and may dot, sabay-sabay ang madi-delete kung ipe-press mo yung delete sa iyong keyboard. Press natin ha. Boom. Sabay-sabay. Okay? Kaya kung ayaw nyong ma-delete yung lahat, make sure nyo na hindi siya naka-check, hindi siya naka-enable. Double-click nyo siya. Ayan, mawawala na yung kanyang enable function. Okay? Ayan. Nakikita niyo yung difference? Ito siya, pwedeng ma-delete agad. Ito siya, madi-delete lang kapag in-enable niyo siya. Press natin yung delete. There you go. Okay? Again, press natin yung delete. Double-click. Delete. Are we clear? Okay, so ganun lang yung mga drawing tools. Now, dito naman sa time. Okay, let's say, modify din natin ito, no? Lagay lang natin, customize. Okay? Ano yung mga time frame na gusto mong makita dyan? Pwede ka kasing magdagdag dito, no? Sa akin, monthly. Hindi ko na masyadong ginagamit ang monthly. Remove na natin yan. Okay? Weekly, yes, ginagamit ko. Daily, 4 hour. 1 hour, hindi masyado. Okay? 30 minutes, hindi masyado. Okay? Ito yung madalas kong ginagamit. Weekly, daily, 4 hours, 15 minutes, 5 minutes, and 1 minute. Okay? And we are now done. Pero kung gusto niyo magdagdag, marami pa dito guys, no? Ayan. Kayo nang bahala. Okay? Basta ito lang yung need ko. Alright? So, close. Ano pa? Ano pa yung mga ibang function dito? Ito nga pala. Isa ito sa mga ginagamit ko. Itong arrange window as non-overlapping. Okay? So, ang function nito guys is katulad ng ganito. For example, paliitin natin ha. Kung gusto yung i-minimize yung inyong chart, okay? Piliin nyo ito. Ayan, pwede nyong ma-minimize. Okay? So, let's say, magdagdag tayo ng panibagong chart. Ilagay natin si gold. Okay? Ang code ni gold is XAU USD. Ayan. Pero hindi active yung market ni gold ngayon, guys, ha? Pero just for the sake of this tutorial lang, gagamitin natin siya. Okay? So, sir, bakit magkaiba yung kulay? Okay? So, etong sa kabila, puti. Etong sa kabila, itim. Kapag nagdadagdag ka ng chart, ang need mong gawin is babaguhin mo na naman ito. Click mo na naman yung properties, i-change mo naman yung color and kung ano-ano. Medyo hassle, no? Every dagdag mo ng chart, no? Ayan, let's say dagdag tayo ng chart. Ayan, okay? Medyo hassle siya guys, na iisa-isahin mo yung mga chart na yan, no? So, ang magandang gawin nito is kung may na-setup na kayo na unang chart and tingin nyo ito na yung pinakamaganda sa mga chart na na-setup nyo, no? Kailangan yung gawin is right-click, okay? Go to templates, okay? Next, save templates. Alright? Save nyo. For example, clean, okay? Malinis na chart, just click save and masasave na yung template. Now, punta kayo dun sa mga chart na gusto nyong baguhin. For example, eto kay gold. Right-click lang natin, okay? Templates. Punta tayo dito, clean. Tada! Okay, so hindi nyo na kailangan baguhin isa-isa. Templates. Clean. Tada! Okay, ayan. Ito na naman. Templates. Clean. See? So hindi nyo na kailangang baguhin isa-isa yung mga chart na yan. Okay? So balik tayo dun sa sinasabi ko. Eto, no? Kapag na-click nyo ito, tingnan nyo na mangyayari. Boom. Okay, so i-auto-arrange niya yung iba't ibang chart na meron ka. Let's say, 3 lang yung chart na meron ka. Click mo siya. Boom. I-arrange niya ng 3 beses. No? Kung 2 lang yung chart mo, pag click mo niyan, boom. Ma-arrange na niyan. Okay? So, napaka-helpful ng function na ito. That's it. No? I guess yun lang muna yung kailangan yung malaman dito sa chart na nandito sa taas. Okay? Basta explore nyo lang. Huwag kayong matakot mag-explore. Huwag kayong matakot pindutin yung mga functions na meron dyan. No? Malalaman nyo kasi yung purpose niyan kapag sinubukan nyo. Pero kung hindi nyo sinubukan, magiging question mark lang talaga yan sa mga isip nyo, no? So, ayun. Now, sir, ano naman itong mga buttons dito sa taas? Okay, ayan. Ano yan? Okay, click natin yan, ha? Ayan. So, ito yung tinatawag na quick order panel. Okay? Kay Bitcoin lang tayo mag-focus ngayon, guys, ha? Kasi Sunday ngayon.
So, hindi active yung market ni gold. Close na lang natin yan para hindi kayo malito. Okay? Arrange natin ulit. Click natin. There you go. No? So, ito yung tinatawag na quick functions. Alright? Kung anong presyo ng nakalagay dito sa taas, once you click buy and once you click sell, yun din yung presyo na magiging order nyo. Okay? Adjust natin ito para mas makita nyo. Alright? Pagmasdan nyo ito. Let's say gusto kong makapasok agad at its current price. Click ko yung buy. Okay? Sa first time na gagawin nyo to, may disclaimer dito. Tawag dito one-click trading. I-accept nyo lang yan and then click OK. Okay? Subukan natin ulit. Click buy. There you go. Nagkaroon ka kaagad ng position. Right? Click sell. There you go. Nagkaroon ka kaagad ng position. Yung pula, ang ibig sabihin yan, sell. Okay? Yung color blue, ang ibig sabihin yan, buy. Okay? So, nandito rin yan nakalagay. Ayan. Order type, buy and sell. Okay? So, ganun yung function niyan. Now, kung gusto mong i-close yung mga orders mo, X mo lang. Press mo yung X. Ayan. Press mo, X. Okay? Ganun lang. Ulitin natin. Click buy. Okay? But sir, gusto kong maglagay ng TP and SL or stop loss and take profit. Paano gagawin yon? Click nyo lang yung order nyo and drag. Okay, ayan. Nakikita nyo? Nakalagay SL. So, ilalagay mo dyan. For example, mag-set ka ng SL ng ganyan. Okay? Ano naman yung TP? Ito. Taas mo lang. TP. Ayan. Okay? TP, SL. Alright? Now, paano naman kung sell? Ganun din guys, no? Okay, close natin. Click mo lang. Okay? Punta ka dun sa position mo. Hintayin mo na lalabas yung drag to modify. Okay? Stop loss mo dyan. Take profit mo dyan. Okay? Ganun lang mag-set ng take profit and stop loss. Alright? Pero sa kanan natin, pag-uusapan yung logic behind that guys ha. Ano lang muna tayo? Functionality lang muna tayo. Okay? Next, let's say pending order. Paano naman tayo mag-set ng pending order? Okay? Para mag-set ng pending order, ang gagawin mo ngayon is, puntahan mo itong sa taas, new order. Okay? Tapos, pipiliin mo dito, pending order. Okay? Ngayon, pipiliin mo dito, either buy limit or sell limit, buy stop, blah, blah, blah. Napakaraming option dito para maglagay ng order. Okay? So, explore nyo lang yan. Kapag gusto mo, for example, mag-buy na mas mababa sa current price, ang pipiliin mo is limit. Ano yung presyo ni Bitcoin ngayon? Let's say, 118,000. Okay, let's say gusto nating bilhin si Bitcoin at 117,000. Ayan. Okay, let's say ganyan. Pag-click natin ng place, ayan, malalagay na yung order nyo dyan. Okay, ang tawag dyan, buy limit. Kapag bibili kayo na mas mababa sa current price, ang tawag dyan, buy limit. Paano naman kapag magbabay kayo sa mas mataas na presyo compared sa current price? Ang current price kasi guys is itong color green, no? Kapag bibili kayo ng presyo na mas mataas sa current price, ang tawag naman dyan, buy stop. Okay, so ulitin natin ha. New order. Okay. Pending. Tapos piliin mo, buy stop. Ibig sabihin nito, bibili ka ng mas mataas sa current price. Mas mataas sa 18,000 something. Okay? So, let's say, ang presyo na gusto mong bilhin is 19,000. Ayan. Okay? Okay, place mo yung order. There you go. Okay? Ulitin natin. Buy stop. Kung gusto mong bumili ng mas mataas sa current price. Okay? Buy limit. Kung gusto mong bumili ng mas mababa sa current price. Are we clear? Alright, so sa sell na naman tayo. For example, gusto nating i-sell si Bitcoin ng mas mababa, no? Dito sa current price, ang kailangan natin gawin is i-click yung new order. Okay? Tapos puntang pending. Tapos punta ka na naman ng sell stop. Ayan, sell stop. Lagay natin, let's say, 17,500. Okay? So, yung current price kasi is 18,000, no? Doon tayo sa 17,000 kung gusto natin ng mas mababa. Sell stop. Okay? Place natin. There you go. Nakapag-place na tayo ng sell stop. Paano naman kung gusto nating mag-sell doon sa mas mataas na presyo? Ano yung kailangan nating gawin? Kailangan is new order. Okay? Tapos, pending order na naman.
Okay, punta ka na naman ng sell limit. Let's say gusto mong ibenta sa Bitcoin at around 119,000. So click this one, place, and there you have it. Okay? Ayan. Ulitin natin. Kung gusto nyong ibenta sa Bitcoin ng mas mababa kaysa sa current price, ang pipiliin nyo, sell stop. Okay? Pero kung gusto nyo namang ibenta sa Bitcoin ng mas mataas compared sa current price, sell limit na naman ang tawag doon. Okay? Na once umakyat or bumaba yung presyo dyan, matitrigger na yung inyong order. Okay? As of now, wala pa kayong current order kasi nandun pa lang siya nakalagay sa tinatawag nating pending. So, ganun lang yun. Pero napaka-hassle, 'di ba? May ginawa akong isang tool, no, na mas madaling gamitin kaysa dito. Ipakita natin yung tool natin, guys, ha. Now, ito yung ginagamit natin, guys, na Zentrals Trading Manager. Okay? Now, ipapakita natin sa inyo, guys, yung kakayahan nitong Zentrals Trading Manager, ha. Okay? So, let's say gusto nating bilhin si Bitcoin at its current price. Okay? Once we click buy, there you go. Anong napapansin nyo? Naglagay agad ng TP and SL, right? Yung kanina, kailangan mo pang i-drag para magkaroon ka ng TP. Kailangan mo pang i-drag para magkaroon ka ng SL. Pero ito, andito na, no? Isang click lang. Ulitin natin sa sell. Once we click sell, boom. Okay, may TP and SL na agad. Bakit? Kasi nakaset na tayo dito, guys. Oh. Ang risk daw natin, $3 lang. Ang reward natin, $5, no? So, napakadali. Okay? Close pa natin yan. May papakita pa ako sa inyo, guys. Okay? Now, pag-usapan na naman natin yung pending. Di ba kanina ang kailangan mong gawin is i-click ito, tapos i-click mo pa to, tapos i-click mo pa to, iisipin mo pa kung ano nga ba yun. Ano nga ba yung mas mataas kaysa sa current price? Ano nga ba yung mas mababa kaysa sa current price, no? Medyo hassle. Napakarami pang pagdadaanan. Wherein ito, let's say gusto nating bumili kay Bitcoin ng mas mababa sa current price. Click lang natin, pending buy. Drag natin papunta dito. Apply, pending buy. Boom. There you go. Ang bilis. Okay? Gusto nating bumili kay Bitcoin ng mas mataas sa presyo. Okay? Apply, pending buy. Lagay natin. Boom. Ang bilis. Nakagawa ka na agad, no? Hindi mo na kailangan mamili. Buy limit ba yun or buy stop, no? Ganun din sa pending sell. Ayan. Lagay mo dyan. Boom. Okay? Lagay mo dyan. Boom. Ayan. Okay? Napakadaling gawin. Bakit pa tayo magpapakahirap na puntahan ito? Okay? Kung meron namang ganito, no? Matic na. Ang bilis. Tingnan nyo dito, guys. Naka-arrange pa yan. Buy limit. Buy stop. No? Siya na yung namimili. Hindi na kailangan ikaw yung mamili. Sell limit. Sell stop. No? Yung tool na natin yung nagde-decide kung ano ba dapat yung order na para dyan. Buy limit, buy stop, no? Ang bilis niyang gamitin. Okay? Ayan. 1, 2. Okay, lagay pa natin. 1, 2. Ayan. Ang bilis. 'Di ba? Bakit pa kailangan magpapakahirap tayo? Ayan. Tapos kung gusto mo i-cancel lahat ng pending order, one click lang. Cancel pending. Boom. Okay? Ganun din ulit. Pakita ulit natin yung take profit and stop loss. Buy. There you go. Okay, ayan. Hindi mo na kailangan i-drag and drop. Baguhin natin. Let's say 6, no? 6 and let's say 8. Okay? Buy. Boom. Sell. Boom. Okay? Hindi mo na kailangan manually i-drag pa yun isa-isa. Okay? The Zentrals Trading Manager is taking away the hassle, no? Para gawin yan manually lahat-lahat. Okay? Eto na lang, maglagay ka na lang ng numbers dito and siya na yung gagawa nun para sa'yo. Now, kung interesado ka sa tool na ito, ang kailangan mo lang gawin is i-click itong button dito, Market tab, no? Tapos lalabas ito and then i-search mo lang yung name ng ating tool, Zentral. Ayan, Zentrals Trading Manager. And ito na yun, guys. Okay? So, you only need to buy it for $50. Anli gamit na ito, guys, no? One-time payment lang yan. Okay? Di mo na kailangan ng subscription monthly. $50 lang. Pwede mo nang magamit sa kahit anong broker as long as MT5. Kung marami ka mang broker, i-install mo sa mga brokers mo as long as MT5. No? Alright? So, ayun, no? Ito yung ating tool, Zentrals Trading Manager. Mas madali siya kaysa sa process na ginawa natin kanina, right? And ayun lang. I hope na may natutunan kayo ng kahit konti dito sa overview natin sa
MT5, no? Ang next lesson na gagawin natin is pag-uusapan na natin yung tamang panahon to buy and tamang panahon to sell. May proper timing kasi yan guys kung kailan bibili and kailan magbibenta. Etong ipinakita natin sa inyo ngayon is functionality pa lang, no? Kung paano bumili and paano magbenta. Okay? Next is when to buy and when to sell. Alright? So abangan nyo yung mga lessons natin sa susunod. Until next time, have a great day. Peace out.